Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel. Sabi, what's? Video ito ni Secretary General Anyo. National Security Advisor Eduardo Anyo on Wednesday filed a criminal complaint with the DOJ against 18 supposed former soldiers, as well as their lawyer, Libito Badigod, and former Anak Kalusugan Representative Mike Defensor, after they accused him of receiving kickbacks from the allegedly anomalous flood control projects. The complaint cite violations of Article 154 of the Revised Penal Code on unlawful use of publication and utterances and the Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay. Mamaya pakinggan natin interview sa kanya tungkol sa pagsampa. Tinignan ko kaagad dito sa reaksyon. Kasi dito mo nasusukat ang pulso ng taong bayan. Kung, example, yung nagsasalita, General Anyo, Secretary Anyo, pinagtitiwalaan pa ba siya ng taong bayan? Naniniwala pa ba ang taong bayan sa kanya? Makikita mo dito eh. Kaya ako nasasayangan ako dahil alam kong matinong government public official ito nung nasa military pa. Talagang napakaganda yung record niya sa Armed Forces of the Philippines. And even nung nag-serve siya kay PRRD administration, napakaganda. Ang dami niyang tulong. Ngayon, medyo nasasayangan ako. Itong, nung na-involve siya sa group effort, although sabi niya, hindi ako dyan, hindi ako kasama. Kaya lang, hindi mo na maalis sa perception ng taong bayan. Lalo na ngayon na nababanggit ang pangalan niya sa Brave 18 Marines Affidavit. Ito, tignan ko muna ng ano. Sinama nila ako doon sa mamaya natin pakinggan yung kanyang ano. People who reacted. 4,100 ang nag-react. 3,100 ang tumatawa. 636 ang galit. 286 lang ang nag-like sa kanya. Anong percentage yan? 99% hindi na naniniwala kay Secretary Anyo o galit na. 1% na lang. Kaya nasasayangan ako. Dahil nagsama kami to, alam kong napakabait niyang tao. Ay, sako. Pakinggan natin yung sinasabi niya. David, sign up to David, and that is really malicious and fabrication and bereft of truth. So I have to protect my name. I have to defend my honor because I will not sell my name to anyone or to any amount. So that is really a malicious imputation. Sabi niya, I have to protect my name. I have to protect my honor. Again, sinasabi ko sa inyo, saksi ako sa kanyang magandang serbisyo. Yung, I don't know how many years siya, 36 years ba siya sa military service. Saludo ako sa kanya. Napakabait niyang ano. Wala siyang nakalaban whatsoever. Hindi siya mahilig dumikit sa politiko. As in, wala. Tahimik lang magtrabaho yan. At napaka-efficient niyang magtrabaho. Iyon yung sinasabi niyang, I have to protect my name, my honor. Talagang meron siya noon. Okay? Kaya lang nung na-involve siya sa nadawit siya sa group effort, yun na. Nung kasagsagan ng issue yung group effort, yung kidnap kay Tatay Digong, tapos may mga lumalabas na article o video tungkol sa kanya. Nabasa ko isang retired general, classmate namin, sabi ko na lang. Kasi kaklase ko itong si Colonel pa kami noon. Kaklase kami sa Command and General Staff Course noong 2003. So yung isang classmate namin na taga Mindanao, na general din, sabi niya, idol ko ito noon.
Ngayon hindi na. And marami kaming nakakausap ng mga nasasayangan sila kay General Secretary Anyo. At sana naman makabawi pa siya, no? Sana naman kasi aligasyon pa man lang 'yun ng mga ex-Marines. Kaya maganda at nagsampa siya kaagad ng kaso para makita natin kung anong mangyari. Piskalya pa lang yan, ha. So, granting na ihindik, iakyat ng piskalya paakyat sa korte. Ito, opinion ko lang ito. Yung napili niyang violation, yung RA, yung Revised Penal Code 154, yung unlawful use of publication in utterances. Kabisado ko yan. Ang pinaka ng batas is nagkaroon ba ng kaguluhan nang dahil sa statement ng mga Marines. Kasi false utterances fake news daw. Nang dahil sa fake news na sinabi ng mga Marines, nagkagulo ba ang bansa? Nako, pag hindi mapatunayan ng mga prosecutor, granting na iakyat ng mga prosecutor, iakyat nila, dapat yung prosecutor patunayan na nagkagulo ba? May alam akong kaso na ganyan. Kinasuhan. Ang galing ng abogado ng kinasuhan. Yan ang ano niya. Mr. Witness, sabi ng abogado, are you aware of the principle of clear and present danger? Yes, Your Honor. Oh, after itong sinabi ng inakusahan mo na fake news, nagkaroon ba ng kaguluhan? Nako, hindi siya makasagot dahil wala namang talagang gulo. Hanggang nabuking, wala na. Dinismiss ng judge. Kaya kung iaakyat man dyan, opinion ko lang ito, lusot itong mga Marines dahil wala mang kaguluhang nangyari. Yan lang. Opinion ko lang yan. I might be mistaken. Again, sana mabawi pa ni General Anyo ang kanyang magandang reputation, magandang pangalan na na-establish sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani siyang kulang na taga-ano Giero. So muna ni ang iyang balay. Og karon mo na ni ang itsura sa atop ni angkor sa natagaan ng Ugiero. So mga putol-putol na jod o gipangbutangan na gani og mga kahoy kay kung mag-ulan magtulo na. So nakita gyud nako nga kining atop ni angkol kuan na gyud kayo. Pulihan na nagyud. So kinahanglan gyud nila nga mapulihan ni. So karaan na gid kaayo nga mga yero. O karon ante angkol pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop nga yero? 12 na katuig. 12 na katuig. Sa kadugayon na sa inyong atop nga nagantos na gid mo sa ulan. Ngano man sa 12 na katuig ante nga wala gid mo nakapalit og yero nga aron mapulihan ang inyong atop. Tungod man gud sa pagkawalad una mo magtrabaho mi sa yuta nga bisan abuno na galisod pud gihapon unya dayon plano unta namo nga gayuhon dali pero wa magyud namo ika-afford na kay among mga anak estudyante. Wala siya nga murag alanganin gid kami. Bisan pasalamat ako karon nga ana ay bisan og gamay panabang dako na sa amo pagpasalamat nga sila kamo ang giagian og mga panalangin nga nakaabot din sa amo. So nagpasalamat kami sa sponsor niya ni karon sa among napaypuslan nga sin yung
iyal sa amo, salamat kaayo. Amo pasidungog diha kaninyo nga hinaot unta nga magmalampuson ang mga katuyuan para inyong gihimo karon. So, unsay trabaho dai nimo Col? Gapanguma, pamon. Farmer mag-uuma lang gyapon. Oo, so pila nang imong edad day Col? Sa 66. Sa 66, so alanganin na gyud ang imong pagtrabaho. Oo, sa katigwa una. Ikaw ante, pila na imong edad? Kuan ako sa 60. Sa 60 na. So pila ang inyong estudyante nga ginasuportahan sa pagpa-eskwela? Upat. Upat unsa na yung mga grade? Nagkuan ni sila grade 12, nag-graduate na. Karon pa sila ga trabaho, unya mm kining naapay isa nga graduate karon. So didto ra gyud ang inyong kwarta sa inyong mga estudyante. Oo, dito. Oo, so salamat ka ante. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin sa amo ina. Oh, salamat ka, ante. Puso gyud nga mga